Po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula ng ating banal na misa, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. At alam natin kapag sumapit ang ikatlong linggo ng Adbyento, ipinagdiriwang natin ang tinatawag nating Gaudete Sunday o tinatawag nating Linggo ng Kagalakan. At ano ba ang kadahilanan ng pagdiriwang na ito? Na ipinapaalala sa atin na nanalapit na ang pagsilang sa Mesiyas, nalalapit na ang Kapaskuhan. Kaya nga magandang tanungin sa atin mga sarili, mga kapatid, sa pasimulan ng ating pagninilay sa umagang ito. Sino ba ang nagpapasaya ng Pasko ninyo? O magandang tanungin din, ano ba ang nagpapasaya sa Pasko natin? Kapag tinanong tayo niyan, ano ba ang nagpapasaya sa iyo ngayong Pasko? Marahil ang sasagot natin, Father, ang nagpapasaya sa akin ay kapag tumatanggap ako ng maraming regalo. Magpapasaya sa akin, Father, kapag natanggap ko na yung 13th month pay ko, yung bonus ko. Magpapasaya sa akin, Father, kapag pupunta ako sa mall at magsha-shopping ako. Ang nagpapasaya sa akin, Father, ay kapag nakikita kong merong mga Christmas parties. Yan ho marahil ang pwedeng magpasaya sa atin. Pero sasabihin naman ng ilan, sino ang nagpapasaya sa atin? Marahil ang sasagot ang pamilya natin. Marahil ang isasagot, Father, malungkot po ang Pasko ko. Naghiwalay po kami ng boyfriend ko. Marami yatang malulungkot ang Pasko daw, no? Pero sino nga ba talaga ang magpapasaya ng Pasko natin? At ano po ba talaga ang nagpapasaya sa magiging Pasko natin? Alam naman natin ang sagot. Walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Si Jesus ang tunay na magpapasaya sa atin. Dahil kung wala si Jesus, walang Pasko. Dahil ang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi kung ano-anong bagay ang natatanggap, hindi kung sino-sino, bagkus ang tunay na kagalakan ng Kapaskuhan ay si Jesus. Kaya nga mga kapatid, kung si Jesus ang tunay na nagbibigay sa atin ng kagalakan, tatlong bagay ang magandang mapagnilayan. Kung paano ba natin matatagpuan ng tunay na kagalakan. Sa ating ebanghelyo, napakinggan muli natin si Juan Bautista. At si Juan Bautista ay isang simpleng tao. Naninirahan sa ilang, simple ang pamumuhay, at siguro yun ho yung isang hamon sa buhay natin. Hindi ho ibig sabihin na kapag tayo ay namumuhay ng simple, kailangan madumi yung suot, punit-punit ang suot. Bagkus, ang isang taong namumuhay ng simple ay ang taong marunong makontento sa buhay. Alam niyo po, yung mga taong hindi marunong makontento, kailanman hindi magiging maligaya sa kanyang buhay. Bakit? Dahil lagi niyang hahanapin yung mga bagay na wala siya. Pero hindi niya makikita yung mga bagay na meron siya. Maraming mga kabataan ngayon, tatawagin ng nanay o kanilang tatay, "O anak, kain ka na. Kain na tayo."
Pero pagbaba ng anak, nakita niya yung ulam, isda at gulay. Anong sasabihin ng anak? Meron bang iba? Pero di ba, isang biyaya na kahit papano, meron tayong naihain sa hapagkainan. Biyaya, yung mga bagay na natatanggap natin, maliit man yan o malaki. Pero, hindi tayo magiging tunay na maligaya kung hindi rin tayo marunong makontento. Ang pamumuhay ng simple ay hindi pamumuhay sa karangyaan, pero namumuhay sa kasimplihan o namumuhay sa pagiging kontento sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Maraming tao, puro lungkot ang nararamdaman dahil hindi nakikita ang biyaya. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging tunay na maligaya, mamuhay ng simple. At sa pamumuhay ng simple, mamuhay na marunong makontento para makita ang lubos-lubos na biyaya mula sa Diyos. Pangalawa, ang taong maligaya kailanman hindi nakakalimot tumanaw. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Tayong mga Pilipino, may salita tayong utang na loob. Kapag tayo ay nakatanggap ng kabutihan mula sa kapwa, ang sasabihin, may utang na loob tayo diyan. Pero kailanman, ang utang na loob hindi kayang bayaran. Kaya nga, ang utang na loob, anong ginagawa? Tinatanaw. Dahil ang marunong tumanaw, ibig sabihin, marunong kang magpasalamat. Ang mga taong marunong magpasalamat ay ang mga taong may kaligayahan sa puso. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung ikaw ay nakatatanggap ng biyaya, kung ikaw ay nakatatanggap ng mga regalo, maging maligaya ka. At sa pagtanggap mo ng ligayang ng mga gamit o regalo na ito, huwag mong kakalimutang magpasalamat. Dahil ang taong tunay na marunong magpasalamat ay ang taong tunay na maligaya. Yung mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, kailanman hindi magiging maligaya. Yun ho yung pangalawa. Ano po yung pangatlo? Sa ating ebanghelyo, tinanong nila si Juan Bautista, ikaw ba si Elias? Ikaw ba ay si Kristo? Ikaw ba ay propeta? Anong sabi ni Juan Bautista? Hindi. Dahil alam ni Juan Bautista kung ano ang kanyang misyon. Dahil alam ni Juan Bautista kung ano ang totoo niyang pamumuhay at buhay. At yan po siguro marahil mga kapatid, ang pangatlong bagay na magandang mapagnilaya, na ang tunay na kaligayahan nagmumula sa pagiging totoo sa buhay. Bakit ko nababanggit ito? Dahil sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming mapagpanggap, maraming hindi totoo. Di ba nga ang daming mga kabataan, tayong lahat mga Pilipino naman, pero nagpipilit maging Koreano. Maraming nagpapanggap sa social media para makapaglamang ng kapwa. Pero
ang mga taong hindi totoo sa kanyang sarili, kailanman hindi magiging maligaya. Dahil ang isang taong namumuhay sa kasinungalingan, kailanman hindi magiging masaya. Kaya mga kapatid, kung gusto nating mamuhay ng maligaya, kailangan mamuhay ng totoo. Dahil lang namumuhay ng totoo, namumuhay sa kabutihan. Ang taong namumuhay ng totoo, namumuhay kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung gusto natin maging maligaya ang Pasko natin, huwag nating kakalimutan si Jesus. At kung kasama natin si Jesus sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, sa pagiging maligaya sa buhay natin, una, matuto tayong makontento. At kung tayo ay marunong makontento, matuto din tayong magpasalamat. At sa pamumuhay natin na puno ng pagpapasalamat, mamuhay tayo ng totoo. At kung ito ang pamumuhay na meron tayo, tunay nga na ang Pasko natin ay magiging maligaya. Amen.